Magandang araw mga kaibigan. Ito si Pangulong Marcos Jr. Sa wakas nagsalita na tungkol sa kontrobersyal na pagpasibak kay Senator Zubiri bilang Senate President. Okay, i-remind ko lang yung dark chocolate natin. Pwede na pong mag-order. Itong number ang kontakin nyo, 0916-9000997. Mainit pa ang panahon ngayon, hindi pwedeng i-deliver ang dark chocolate sa malayong lugar through LBC. Kaya ang mabibigyan lang, mai-deliver yung nandyan lang sa Cagayan de Oro at nearby towns. Okay, ito. More than 1 week na mula nung nasibak sa pwesto si Senator Zubiri. Nagsalita ng Pangulo. Sabi ng ex-Senate President, sinibak siya dahil hindi siya sumusunod sa utos ng powers that be. Yung makapangyarihang tao na hindi nasunod ang utos. Ano yung utos na yun? Yung charter change at saka yung pagpigil ng PDEA leaks ni Senator Bato. Ngayon, nagsalita ang Pangulo sa headlines ng Philippine Star. Marcos denies ordering Zubiri's ouster. Wala akong utos. Kasi lumalabas sa pahayag ni Senator Zubiri, may nag-utos sa mga senador na sibakin siya. Dahil nga, for not following instructions, powers that be. So, sino ang powers above Zubiri? Dalawa lang yan. Vice President and the President. Or maybe, baka yung perception ng na may mas mataas pa kay Presidente. Kung totoo ba yun? Perception, alam nyo na. Alam nyo na kung may tao ba na mas mataas pa sa Presidente. So, yun ang statement ng senador. Sabi ni PBBM nung nasa Brunei siya, in-interview siya ng media, sabi niya, hindi. So, ikuan ko yung exact word niya. So, does that not reflect on my view on Senator Miggs and the trust and confidence that I have in him? May tiwala pa rin daw siya kay Zubiri. Kahit na natanggal na siya sa pwesto, tiwala pa siya. But, of course, sabi niya, we knew the state of the voting. When that was still being collected, the votes were still being collected by Senator Cheese. So, medyo malabo yung, basta flatly dininay niya na hindi siya ang nag-utos. So, lumalabas, sinungaling si Zubiri kung ang pakinggan natin itong statement ng Pangulo na hindi siyang nag-utos. Sinungaling si Zubiri. Or, totoo si Zubiri, nagsisinungaling itong Presidente. Dalawa lang yan Anyway, bahala na ang taong bayan na mag-decide. Tayo po ang mga judges dito sa Court of Public Opinion na ito. So ngayon, nagsalita ng Pangulo, nagsalita ang dating Senate President. Kanino kayo maniniwala? Ito rin si Senator Escudero na bagong Senate President, nagsasalita rin. Sabi niya, walang kinalaman ang palasyo. Ganon din si Jingo Estrada. So, yan, tatlo, Coros, PBBM, Escudero, Estrada, sinasabi, walang kinalaman ang Malacanang. So, tatlo versus isa. Zubiri, nagsasabi, tinanggal ako ng powers that be. So, kanino kayo naniniwala? Dito sa tatlo o dito sa isa? Ako, my personal opinion, naniniwala ako kay Senator Zubiri.
Dahil doon na lang tayo sa sa chatcha muna tayo. Ano ba yung buwan noon? I think February. Pumutok yung balita na tatanggalin si Senator Zubiri as Senate President at ang papalit sa kanya si Jingo Estrada. Balita yan noon ni Maharlika, binalita ni Attorney Roque, matunog na patunog. Mabuti na lang at maagap si Senator Zubiri, gumalaw siya. Nagpapirma siya ngayon ng manifesto of support at nakakuha siya 14 senators. So, nung naagapan, may pumirma na 14 senators, wala, yung plano nilang tanggalin si Zubiri as early as February, hindi natuloy. Kaya itong sinasabi ni Senator Zubiri na as early as January may plano ng tanggalin siya, nagmamatch dito sa pangyayari. Nakulangan lang sila ng numero noon. So yun, hindi natuloy. Ito ngayon, PIDEA leaks yun. Lalo silang nagalit. Kaya, sinakatuparan na nila, ito nakakuha na ng 15 votes. Kasi ang nakita kong dahilan noon, kung si Jinggoy ang ilalagay nilang Senate President, hindi katanggap-tanggap sa ibang senador. Nung itong si Escudero ang naipropose na papalit, ayan, pumayag ang ibang senador. Kaya nakakuha sila ng eksaktong numero para mapatalsik si Zubiri. So ako naniniwala ako dito sa sinasabi ni Senator Zubiri, siya ang nagsasabi ng totoo. May nagsisinungaling, yung nagdi-deny, yung mga denial kings. So ang taong bayan hindi na maluluko ngayon dahil ito, merong paliwanag ni Secretary Paras sa kanyang channel na Iparas kay Paras. Nung nagsasalita si Escudero bilang bagong Senate President, kitang-kita yung tao sa likod niya. Naku, kilala ni Secretary Paras eh. Kasi galing sa gobyerno yan. Yun daw ay tauhan sa PLLO, Presidential Legal Liaison Office. Yun ang bridge between Malacanang at ang Kongreso, Senado para maipasa ang mga bill. So, ang nagtrabaho, sabi ni Secretary Jing Paras, yan, yung tao na yan, kilala ko yan, yan ang manipulator o yun ang trabaho nila talaga na mag-coordinate sa mga gustong mangyari ng Malacanang. So, alam nyo na, malaking, kahit ano pang gawin nilang pag-deny, ang taong bayan, nag-iisip, maliban lang sa mga bulag. Kasi may mga bulag dyan na wala lang. Para bang kabayo, ganyan lang. Kung ano yung sasabihin, yun na lang ang tatanggapin. But I believe mas maraming Pilipino na nag-iisip, yung open-minded at na turn of events, makikita mo talaga kung ano yung katotohanan. Ayun, PIDEA leaks. Grabing pag-assassinate nila sa karakter ni Jonathan Morales. Sinungaling, professional liar. Kung liar siya, at totoong liar, pabayaan nyo lang dahil ang taong bayan marunong makiramdam, marunong mag-evaluate. Kung nagsisinungaling si Morales, walang maniniwala sa kanya. Kung liar pa siya, bakit Bakit tawagan pa siya ng PIDEA na i-deny na lang yung dokumentos na yun? Naniniwala ako kay Morales sa kanyang sinasabi. Siya ang nagsasabi ng totoo o i-deny. Hindi niya dininay. Humarap pa rin siya sa Kongreso. Sa Senado, sa investigasyon. After your first hearing, May 7, ito na. CCTV na. Lumabas na si alias Picoy, James Kumar.
winawarningan si Morales o kaya Brinabray, name your price. Huwag ka lang mag-attend. Kung mag-attend ka, papatayin ka. Oh. Sinong nag-utos niyon? Alam nyo na. Alam na alam ng taong bayan. So, kung sinungaling pa yung tao, bakit makakarating pa sa ganong punto na klaro, hindi magsinungaling yung CCTV camera? So, ang katotohanan, hindi mo yan matatakpan kahit ano pang deny nyo. Maraming naniniwala yung powers that be, yung nag-utos na si Mackenzie Zubiri, alam na. Okay? So, tingnan natin anong mangyari yung pag-open ng Senado by July. Kung anong epekto itong pagpasibak kay Zubiri, makakatulong ba sa administrasyon o lalong nakasama? It remains to be seen.